Magandang araw sa inyong lahat. Please like and subscribe to my YouTube channel. Frank Lawrence. Kabanata 11. Ipinasok ni Frank ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa habang kalmado siyang pumasok sa kotse. Gayunpaman, si Vicky ay patuloy na sumisilip sa kanya mula sa driver's seat. Mr. Lawrence, pwede ko bang malaman kung sino si Peter Lane? Di kalaunan ay nagtanong siya. Ang ex-brother-in-law ko. Ang sabi ni Frank. Ah, ganun ba? Ang sabi ni Vicky. Si Helen Lane. Tumango si Frank habang nakangiti naman si Vicky. Mukhang hindi naging maganda ang mga bagay sa pagitan niyong dalawa. Gusto mo bang tumulong ako ng kaunti? Napatingin si Frank sa kanya. Kapag tumulong si Vicky, tiyak na magagawa niyang burahin ang mga lane sa Riverton nang walang kahit anong bakas. Gayunpaman, wala siyang intensyon na gawin iyon sa kabila ng sama ng loob niya sa pamilyang iyon, at kailangan niyang magpakita ng respeto kay Henry hanggat nabubuhay siya. Salamat sa alok mo, pero kaya ko naman ang sarili ko, ang sagot niya. Napangiti si Vicky. Naiintindihan ko. Basta huwag mong kalilimutan na pwede mo akong lapitan anumang oras kapag may problema ka. Dumating si Helen sa harap ng pinto ng Verdant Hotel. Ang kanyang asul na gown ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga tao. Sa tabi niya, mukhang mayabang si Gina sa kanyang mabulaklak na damit. Palaging nakukuha ng anak niyang babae ang atensyon ng lahat saan man siya magpunta. Gayunpaman, bigla siyang may naalala. Helen, hindi pa ba nakakarating dito si Peter? Kumunot ang noo ni Helen. Diyos lang ang nakakaalam kung anong ginagawa niya, tatawagan ko siya. Gayunpaman, hindi ito sinagot ni Peter, dahilan upang magtaka siya. Hindi siya sumasagot. Napabuntong hininga si Gina. Hindi talaga maaasahan ang buwisit na, yun kapag kailangan mo siya. Hayaan mo na, ayos lang yun, ang seryosong sinabi ni Helen. Ang tanging bagay na mahalaga ngayon ay ang magkaroon tayo ng partnership sa mga Turnbull. O ang aga mo, Helen. Ang sabi ni Sean habang nagmamadaling lumapit sa kanya. Kakarating lang din namin dito, ang magalang na sagot ni Helen. Samantala, agad siyang pinuri ni Gina. Gosh! Siguradong milyon-milyon ang halaga ng suit mo, Mr. Wesley. Nako, hindi naman. Ilang libong dolyar lang ang halaga nito. Mabilis namang hinila ni Gina si Helen para tumabi kay Sean. Top. Bagay talaga kayong dalawa kapag magkasama kayo. Inirapan ni Helen ang kanyang ina. Tumigil ka na, Mom. Sinasabi ko lang ang nakikita ko. Nagkibit balikat si Gina. Ngumiti si Sean. Pumasok na tayo, Helen. Tumango si Helen nang bigla siyang may nakitang pamilyar na figure mula sa gilid ng kanyang mata. Frank. Ang bulong niya. Lumingon si Gina at sinundan ang tingin ni Helen, at nakita niyang si Frank nga iyon. Ano? Anong ginagawa ng walang kwenta na yan dito? Nagkataon na hinihintay ni Frank si Vicky sa entrance at napasimangot siya nang makita ang tatlo. Sumimangot din si Helen. Anong ginagawa mo dito? Inimbitahan ako ni Ms. Turnbull. Humalaklak si Gina. Tumingin ka na ba sa salamin, Frank? Bakit mag-iimbita ang heiress ng mga Turnbull ng isang walang kwentang katulad mo? Sumanghal rin si Sean. Helen, palabiro talaga ang ex-husband mo. Nakakunot ang noo ni Helen at nagtataka siya kung kailan nagkaroon si Frank ng ugali na magyabang. Gayunpaman, ex-husband niya siya, at ayaw niyang gumawa ng gulo lalo na't hindi tumitigil ang kanyang ina sa pangmamaliit sa kanya. Hindi ka dapat nagpunta dito, Frank. Umalis ka na, ang sabi niya kay Frank. Nagkibit balikat lang si Frank. Ano, hindi ako pwedeng pumunta dito dahil lang nandito ka. Oo naman. Hindi mo ba nakikita ang okasyon? Sumanghal si Gina, hinampos niya ang suit ni Frank. Huwag mong isipin na karapat-dapat kang pumunta dito dahil lang nagsuot ka ng magandang damit. Mananatiling basura ang isang basurang gaya mo.
Oh, Mr. Lawrence. Isang malamig na boses ang biglang umalangaw-ngaw. Hindi ko alam na magdadala ka pala ng mga kaibigan. Bakit hindi mo kami ipakilala sa isa't isa? Ang iba ay napalingon at nanigas nang makita nila ang matangkad at balingkinitang babae na nakaputing gown na naglalakad patungo sa kanya. Ang kanyang kagandahan ay walang kapantay, maging ang kanyang malarosas na pisngi, ang kanyang kulay almond na mga mata, o ang poise sa kanyang hakbang. Naglakad siya palapit kay Frank, niyakap niya ang braso ni Frank at malinaw na malapit sila sa isa't isa. Nanlaki ang mga mata ni Helen, kahit na sinabi sa kanya ni Peter na may ibang babae si Frank, hindi niya inaasahan na ganito pala siya kaganda. Ngayon, naintindihan na niya ang ibig sabihin ni Peter nang sabihin niyang napakaganda ng babae. At kung ang kanyang kagandahan ay bunga ng teknolohiya, ito ay teknolohiya mula sa mga Diyos. Maging si Gina ay hindi naglakas loob na itanggi ang kagandahan ng babae, na agad na natakpan ang kagandahan ng kanyang sariling anak. Taka, ang sabi niya sa kanyang isipan habang naiinis siya. Samantala, nakanganga si Sean at halos maglaway, nagtataka kung bakit may babaeng mas maganda pa kay Helen sa isang maliit na lugar tulad ng Riverton, at kung bakit hindi niya narinig ang tungkol sa kanya noon. Agad siyang lumapit sa kanya na may magalang na ngiti. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo, ganda? Tiningnan siya ng malamig ni Vicky. At ikaw si... Agad na inayos ni Sean ang kanyang sarili at hinila ang kanyang manggas. Sean Wesley, ang iyong lingkod. Hindi kita kilala. Itinikom ni Vicky ang kanyang mga labi. At saka, wala kang karapatan na malaman ang pangalan ko. Napanganga si Sean, ang nakalahad niyang kamay ay naiwang nakabitin sa ere. Ito ang unang pagkakataon na pinahiya siya ng isang babae. Agad na inaway ni Gina si Frank, walang hiya ka. Minaltrato ka ba ng pamilya namin? Hindi ko inakala na ipagpapalit mo si Helen para sa P***tang ito. Pinigilan siya ni Helen, ngunit naglakad siya palapit kay Frank at umiling. Hindi ako naniniwala kay Peter nung sinabi niya sa amin ang tungkol dito. Paano mo ito ipapaliwanag ngayon? Malamig nang umiti si Frank. Magpaliwanag. Bakit ko gagawin yun? Ano? Hindi inaasahan ni Helen na aaminin niya ito ng buong tapang, gusto niya talagang itanggi ito ni Frank. Ikaw ang dating asawa ni Frank. Pinagmasdan ni Vicky si Helen ng may matalim na tingin. Hindi napigilan ni Helen na ituwid ang sarili at iangat ang kanyang baba, sinusubukan niyang palakihin ang kanyang sarili upang magmukha siyang matapang. Tama yun. Gayunpaman, tuwang-tuwa si Vicky, lalo lamang nagmukhang balisa si Helen sa ginagawa niya. Hehe. Kung ganun, salamat. Nagulat si Helen. Para saan? Para sa pakikipaghiwalay mo kay Frank. Paano pa ako makakahanap ng pambihirang lalaki na gaya niya? Ha? Sumanghal si Helen sa inis, para bang maluwag ang ilang tornilyo sa ulo ni Vicky. Pambihira. Hindi ganun si Frank, hindi ba? Yung totoo, naniniwala ako na magaling akong bumasa ng tao. Hindi man perpekto si Mr. Lawrence. Ngumiti lang si Vicky ng kampante bago lumingon kay Sean. Pero at least mas mabuti siya kaysa sa kasama mo ngayon. Kabanata 12. Agad namang nainis si Sean sa sinabi ni Vicky. Sige naman na, ganda. Bigyan mo naman ako ng konting credit. Siya ang tagapagmana ng Wesley family, at sinabi niya sa kanya na hindi siya may kukumpara sa isang basurang tulad ni Frank. Gayunpaman, napabuntong hininga lang si Vicky sa inis. Bakit ko gagawin yun? Itinikom ni Sean ang kanyang mga labi, naglabasan ang kanyang mga ugat habang nakakuyom ang kanyang mga kamao. Sasabihin ko ito sa'yo, wala ngang trabaho ang buwizat na yan. Sa tingin mo bakit siya hihiwalayan ni Helen? Ano ang maibibigay niya sa'yo? Ni hindi nga siya ganun kagwapo. Tumingin lamang si Vicky kay Frank at nagkibit balikat. Kailangan lang ni Mr. Lawrence ng panahon.
Kailangan lang niya ng 1 buwan, at siguradong mahihigitan niya ang pamilya mo. Haha, nakakatawa ka talaga. Tumawa si Sean. Magsisimula siya sa wala at hihigitan niya ang kanyang pamilya sa loob ng 1 buwan. Mangarap siya. Ngumiti si Vicky bilang ganti. Hindi ako nagpapatawa. Bakit hindi tayo magpustahan? Kapag nahigitan ni Mr. Lawrence ang pamilya mo sa loob ng 1 buwan, luluhod ka at hihingi ng tawad. Naningkit ang mga mata ni Sean, napukaw ang kanyang interes. Paano kung hindi niya yun magawa? Kung ganun, luluhod ako at hihingi ng tawad, ang sagot ni Vicky. Deal, agad na sinabi ni Sean, na parang nag-aalala siya na baka bawiin ni Vicky ang mga sinabi niya. Tumalim ang mga mata ni Frank kay Vicky at tumalikod siya upang pumunta sa loob ng banquet hall. Pinapalaki niya ang isang maliit na bagay, at wala siyang balak na madamay sa away nila. Sandali, Mr. Lawrence. Mabilis na hinabol ni Vicky si Frank at hinawakan ang braso niya. Pumusta ako sa'yo. Hindi ba dapat lumaban ka ng konti para sakin? Hindi ako interesado sa pastahan niyo, ang sagot ni Frank. So, mas gusto mo akong lumuhad sa harap ng baboy na yan? Napaungol si Vicky na may sugatang tingin. Kahit kanino, parang naglalandian sila. Frank, pwede ba kitang makausap? Biglang tanong ni Helen. Sabihin mo na dito. In private. Tayong dalawa lang. Malamig na tumawa si Frank. Kalimutan mo na yan. Mas gugustuhin kung hindi ako pag-usapan ng iba. Pagkatapos nun, tumalikod siya para umalis nang hindi lumilingon. Talagang nagulat si Helen na napakalamig niya. Gagawin niya ang lahat para matupad ang anumang kahilingan noon kahit gaano pa iyon kaliit. Nakangiting ngumisi si Vicky. Mukhang hindi interesado si Mr. Lawrence na kausapin ka. Marahil ay dapat kang sumuko at tumuon sa pag-secure ng proyektong iyon sa pamilya ng Turnbull. Kinagat ni Helen ang kanyang mga ngipin. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Nagkibit balikat si Vicky at nag-flash ng confident na ngiti. Sa totoo lang, nag-aalala talaga ako na hindi mo makuha at sa halip ay ipahiya mo ang iyong sarili. Sa mga salitang iyon, lumingon siya at sinundan si Frank habang nakatingin si Helen. Siya ay talagang nawalan ng pag-asa sa loob at kinuyam ang kanyang mga kamao ngunit hindi may bulalas ang kanyang galit. Hindi man lang tumingin sa kanya si Frank, magpaliwanag pa ng kahit ano tungkol sa babaeng kasama niya. Nakalimutan na ba niya ang tungkol sa 3 taon nilang pagsasama? Gayunpaman, si Sean ay lumapit sa kanya ng may kumpiyansa. Huwag kang mag-alala, Helen. Ipapaluhod ko ang babaeng iyon sa kanyang tuhod sa loob ng 1 buwan. Nalampasan ang kanyang pamilya sa 1 buwan. How delusional. Nanatiling tahimik si Helen, gayunpaman, dahil pakiramdam niya ay may kakaiba. Ang kanyang confident na ngiti at cool na poise ay tumatak sa isip ni Helen. She was unable to carry herself with such aplomb given this occasion, she was really some whore. May masama akong pakiramdam tungkol dito. Bulong ni Helen. Maraming mga business elite ang natipon na sa unang banquet hall ng Verdant Hotel. At bilang bida sa gabi, tiyak na hindi makakasama ni Vicky si Frank. Please have a seat, Mr. Lawrence. I will be back after I've greeted some guests. Umiling si Frank. Just do what you have to. Don't mind me. Nagsimula siyang kumain ng walang pakialam, hindi pa niya nakikilala ang iba pang mga elite sa negosyo, kaya wala siyang dahilan para makipag-usap sa kanila. Noon biglang pumasok sina Helen, Gina, at Sean. Maraming mga business elite ang agad na lumapit sa kanila, nag-aalok ng mga toast. Congratulations, MS Lane. This is your moment. Lane Holdings will be rising to the peak now that MS Turnbull was made a full recovery. Tiyak na makukuha mo ang proyektong iyon ng West City. Oo, basta wag mo kaming kakalimutan ha.
Hinawakan ni Helen ang isang kamay sa kanyang labi, itinago ang ngisi sa ilalim. Naku, nag-e-exaggerate ka. Wala naman talaga akong naitulong. Tiyak na nabuhayan siya sa loob sa sandaling makatanggap siya ng balita na gumaling ng husto si Ms. Turnbull. Ipinadala niya ang kanyang sekretarya para ipakalat ang balita. Ngayon, lahat ay nangungulila sa kanya. At sa halo ng pagliligtas kay Ms. Turnbull, sino ang magnanakaw ng spotlight mula sa kanya? Gayunpaman, habang sinusundan siya ng mga tao sa front row, naiwan si Helen na nakatitig sa isang figurang nakaupo roon na parang masakit na hinlalaki. Agad na nabigla si Sean, sino ang nagpaupo sa'yo dyan? Lumabas ka. Isa iyon ang pangunahing mesa kung saan uupo ang mga Turnbull, at si Helen lang ang umupo doon. Ibinaba ni Frank ang buttered rib na hawak niya at pinunasan ng mantika ng labi niya. Ms. Turnbull told me to sit here. May isyo ka ba niyan? Ha? Ganun ba? Ngumuso si Sean sa panghahamak. Marunong ka talagang gumawa ng mga bagay-bagay, hindi ba? Ang mga elite ng negosyo sa likod nila ay pinag-aaralan si Frank ng mausisa. Sino siya? May karapatan pa ba siyang makilala si Ms. Turnbull? Agad na sumagot si Sean, iyan ang dating asawa ni Ms. Lane, nag-freeload sa kanya sa loob ng 3 taon at ngayon ay narito para manggulo pagkatapos niyang hiwalayan siya. Agad na nagkagulo ang mga tao, sabik na pumanig sa Lanes ngayong nasa spotlight na sila. Ano? May ganun talaga kasamang tao dito? Ha? At dito ko naisip kung sino kaya siya. Obviously a bumpkin. Ni hindi marunong gumamit ng kutsilyo at tinidor. Tiyak na hindi niya deserve si Ms. Lane. Nang makitang galit na galit ang mga mandurumog kay Frank, mabilis na umakyat si Helen at bangulong, umalis ka na lang. Frank. Dahan-daang tumangala si Frank. Ano, hinahabol mo rin ba ako? Kumunot ang noo ni Helen. Hindi pa ba sapat na napahiya mo ang sarili mo? Pahiya ang sarili ko. Napabuntong hininga si Frank. Sa tingin ko natatakot ka lang na mapahiya ko ang pamilya mo. I've embarrassed myself much in your company for the last 3 years. Agad na hinawakan ni Gina si Helen at hinila. Stop wasting your breath. Haharapin siya ni Ms. Turnbull pagdating niya. Sabay lakad ni Sean palapit kay Frank nang may pagkayabang. Ang kapal mo talaga bata. Gusto ng lahat na umalis ka na, pero tahimik ka pa ring nakaupo. Maghuhukay ako ng butas na mapagtatagwan kung ako sayo. Sinaman siya ng tingin ni Frank. Hindi kita tatantanin bilang paggalang sa Turnbull. Ngayon, umalis ka na. Haha, ikaw, hinihipo ako. I don't think you have the balls. Malamig na tumawa si Sean, at sumandal para magsalita ng malakas kaya sila lang ni Frank ang makakarinig. Hindi ako magsisinungaling sa iyo, nag-book ako ng kwarto sa Spring Hotel para maayos na magdiwang kasama si Helen ngayong gabi. Ibig sabihin, you never consummated your marriage even after 3 years. Hindi ka naman impotent, di ba? It's alright. I could shoot a video when we do it tonight. Pak! Biglang nanliit ang mga mata ni Frank, nag-aalab ang kanyang pamatay na hangarin ng bigla niyang sinampal si Sean sa mukha. Ward! Si Sean ay sumisigaw kahit umikot ang mundo sa kanya, ang sampal ay nagpalipad sa kanya. Nanatiling tahimik at nakanganga ang mga tao noon. Hindi nila inaasahan na talagang magpapa-physical si Frank sa banquet ng Turnbulls. F***sick. Nabaluktot sa galit ang mukha ni Sean habang nagmamadaling tumayo, pakiramdam niya ay medyo nakatagilid ang kanyang bibig. Ayos ka lang ba, Mr. Wesley? Bulalas ni Gina habang namumutla sa gulat, bago kinarga si Frank at pumitik, baliw ka ba? How dare you lay a finger on Mr. Wesley? Binaluktot lang ni Frank ang kanyang palso. Dapat kang matuwa na hindi ko siya pinatay. Isa si Helen ay natigilan din sa kanyang pagsabog, at galit na nabigla, paano mo ito nagawa, Frank?
Humingi ng tawad kay Mr. Wesley ngayon din. Huminto si Frank at humarap sa kanya sa hindi makapaniwala. Humihingi ka ng tawad sa akin. Sinabi mo ba sa kanya na gawin ito nang salsalan niya ang iyong mga manloloko na kutsain ako? Umiwas si Helen ng mga mata, ngunit pamitik pa rin, nagkamali siya, ngunit hindi mo rin dapat gawin iyon. I'm sorry, but I've always solved problems with violence, cool na sagot ni Frank. Kung hindi mo gusto, gawin mo ang tungkol dito. Ikaw. Wala kang pag-asa, pinandilatan siya ni Helen na may pagkabigo. Dumating na si MS Turnbull. May biglang sumigaw sa crowd. Habang ang lahat ay agad na naghihiwalay ng landas, si Sean ay nakangiti at nanunuya kay Frank. Tapos na para sa iyo. Walang magpo-protekta sa iyo pagkatapos ng ginawa mo. Gayunpaman, naiwang tulala siya nang lumingon siya at nakita kung sino ang nakatayo sa gitna ng karamihan. Kabanata 13. Napabuntong hininga si Helen nang maglakad si Vicky patungo sa kanila kasama ng mga tao. Napagtanto niya na siya si MS Turnbull dahil sa kung paano kumilos ang mga tao sa paligid niya. Masama ang loob niya kay Vicky kanina at hindi siya komportable tungkol doon. Hindi lang mas maganda si Vicky kaysa sa kanya, kundi pati ang pamilya at mga koneksyon niya ay kayang durugan ang anumang mayroon siya sa sandaling iyon. Naunawaan niya ang ibig sabihin ni Vicky tungkol sa pagpapahiya sa kanyang sarili. Malabong makuha niya ang proyektong iyon hanggat nariyan si Vicky. Kasabay nito, nauutol na nagsalita si Sean, ikaw si MS Turnbull. Ano, masama ba ang loob mo? Masayang tumingin sa kanya si Vicky. Tsaka, sinisiraan mo si Mr. Lawrence, hindi ba? Ano ngayon? Sumanghal si Sean. Sa paningin niya, walang mapapala si Frank. Nagawa man niyang akitin si Vicky, isa lamang siyang laruan para kay Vicky. Sa katunayan, kung inawi siya ni Vicky dahil sa kanyang gigolo, magdadala siya ng kahihiyan sa mga Turnbull. Dahil dito, sigurado siyang walang magagawa si Vicky sa kanya kaya hindi niya inaasahan na sasampalin din siya ni Vicky. Kahit nakulang siya sa lakas, ang pagsampal kay Sean sa kanyang namamagang mukha ay tiyak na lalong nagpasakit dito. Arg! Napasigaw si Sean sa sakit, at tiningnan niya ng masama si Vicky at hindi siya makapaniwala. Di talagang sinampal mo ako para sa isang gigolo. Ako si Sean Wesley, alam mo ba yon? Ano ngayon? Ang malamig na tanong ni Vicky, tinitigan niya siya ng parang isang mapagmataas na empress. Mananagot sakin ang sinumang manginsulto sakin, kahit ang daddy mo. Natigilan ang lahat sa kanyang deklarasyon na umalangaw-ngaw sa buong banquet hall, at tumahimik ang lahat. Walang nang-ahas na tingnan si Vicky sa mata, at kahit ang karaniwang mapagmataas na si Helen ay kailangang iuko ang kanyang ulo sa harap ng dominanteng presensya ni Vicky. Naiwan si Sean na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mga mata ay namumula sa galit. Hindi lang ang mukha niya ang dumanas ng sampal ni Vicky, ininsulto niya rin ang buong pamilya ni Sean sa harap ng publiko. Gayunpaman, natatakot siyang magwala sa harap ni Vicky, totoong walang kwenta ang kanyang pamilya kung ikukumpara sa mga Turnbull. Gayunpaman, lumingon si Vicky kay Frank nang kumalma siya. Sumama ka sakin, Mr. Lawrence. May kailangan tayong pag-usapan. Tumango si Frank at umalis kasama siya. Samantala, nakahinga lang ng maluwag ang lahat nang mawala na sa paningin nila si Vicky. Lahat ng sumama kay Sean sa pagpapahiya kay Frank ay umalis din, hindi sila naglakas loob na kausapin siya. Kasabay nito, sa sobrang panginginig ni Gina ay kinailangan niyang hawakan ang braso ni Helen para makatayo. Paano nagkaroon ng relasyon si Frank Lawrence kay MS Turnbull? Umiyak siya. Paano kung suron tayo ng hayop na yun? Kumunot ang noo ni Helen, bumibilis ang tibok ng puso niya. Gayunpaman, umiling siya. Hindi siya ganon klaseng tao. Anong ibig mong sabihin, hindi siya ganon? Nagalit si Gina.
Kung hindi siya ganon, bakit kinansela ni Mr. Zurich ang partnership natin? Siguradong siniraan tayo ng hayop na yun. Bakit pa natin kailangang ipagsiksikan ang mga sarili natin sa mga Turnbull kung hindi dahil sa kanya? Ipinadyak niya ang kanyang mga paa kahit na nag-aalala siya, nagpatuloy siya, well, ngayong may relasyon siya kay MS Turnbull, anong malay natin kung paano niya tayo gagantihan? Natural, nag-alinlangan si Helen sa sinabi ng kanyang ina. Kabanata 14. Dahil sa naunang insidente kay Trevor at sa kung ano ang sinabi ni Vicky kay Helen bago sila pumasok sa loob ng banquet hall, kumbinsido si Helen na wala siyang pagkakataon na makuha ang proyekto ng West City. Doon nagsalita si Sean ng nakasimangot, huwag kang mag-alala. Gigolo lang ni Vicky ang walang kwentang yun, pero kasamahan ng lolo niya ang tatay ko. Sigurado ako na maiintindihan niya ang lahat sa isang tawag lang. Sa wakas ay naalala ni Gina na nandoon din pala si Sean. Oh, Mr. Wesley. Talagang maaasahan ka namin kapag kailangan natin ng tulong. Binalingan naman ni Helen ng masalimuot na tingin si Sean. Pasensya na, pero talagang kailangan ka naming abalahin sa pagkakataong ito. Hindi siya mangangahas na umasa kay Frank, ang proyekto ng West City ang susi sa kinabukasan ng Lane Holdings. Inilabas ni Sean ang kanyang phone, at pumunta siya sa isang tahimik na sulok para tawagan ang kanyang ama, na si James Wesley, na pinuno ng kanyang pamilya. Ano yun? Bakit tumatawag ng ganitong oras? Ang sabi ni James. Agad namang nagmakaawa si Sean, Dad, pwede mo bang hilingin kay George Turnbull na bigyan ng proyekto ang kaibigan ko? Ano? Biglang nagalit si James. Nababaliw ka na ba? Anong pumasok sa utak mo para isipin na pwede akong magsalita sa harap ng taong yun? Kahit na pumayag siyang makipagkita sa akin, sa tingin mo ba kaya kung baguhin ang isip niya? Sumunod ka na lang kay MS Turnbull. Walang kabuluhan ng ibang bagay. At pagkatapos nun, ibinaba niya ang tawag, at naiwan si Sean na nagkakamot ng ulo sa inis. Nagsimula siyang bumalik sa kanila Helen, iniisip niya kung paano niya ito ipapaliwanag kay Helen. Matagal na siyang naghihintay ngunit hindi pa niya nakukuha si Helen, imposibleng sumuko siya ngayon. Nakita siya ni Gina na ibinaba ang phone at agad na nagtanong, "Kamusta, Mr. Wesley? Ano ang sinabi ng tatay mo?" Umiwas ng tingin si Sean pero pinilit niyang ngumiti at inihanda ang kanyang sarili habang sinasabi na, "Huwag kang mag-alala." Pumayag na ang tatay ko, malamang tinatawagan na niya si Mr. Turnbull habang nag-uusap tayo. Nakahinga ng maluwag si Gina. Phew! Ayos yun. Nakahinga rin ng maluwag si Helen at mataimtim na sinabi kay Sean, "Maraming salamat, Mr. Wesley." Masayang tumawa si Sean. Ikaw naman, huwag mong sabihin yan. Samantala, umakyat sina Vicky at Frank sa isang pribadong silid, kung saan sinalinan niya siya ng isang baso ng wine. Mr. Lawrence, ayos lang naman sayo na kumilos ako ayon sa gusto ko, hindi ba? Ang tanong ni Vicky. Nakakrus ang mga binti ni Frank habang nakaupo siya at sumagot, "Akala ko talaga nagpipigil ka lang." Kung ganun, tatandaan ko na huwag nang magpigil sa susunod, ang sabi ni Vicky at humajekik siya. Sa palagay ko narinig mo na ang tungkol sa West City Project. Tumango si Frank. Go! Kung sa bagay, sinasabi ni Trevor sa kanya ang bawat galaw ni Helen, at nakuha na nila ang project na iyon noong business partner pa sila. Inilabas ni Vicky ang isang mahaba at makitid na kahon na gawa sa kahoy. Nakipagkita ang ex-wife mo sa tatay ko at binigyan siya nito sa amin 100 taong gulang na panesiakap. Gusto niya talaga ang project na iyon, pero hindi alam ng tatay ko na ex-wife mo siya. Sabihin mo lang, at paaalisin ko silang lahat sa banquet hall na ito. Kumunot ang noo ni Frank habang nag-iisip siya, at nagtanong, kanino ba dapat ibibigay ang proyektong ito bago ito? Kay Trevor, siyempre, umamin si Vicky.
Kaso tinatanggihan niya ang mga project sa Riverton ngayon. Para naman sa Lane Holdings, talagang angkop na kandidato sila sa kabila ng pagiging isang bagong negosyo, dahil nagtrabaho sila kay Trevor noon at nakakuha ng karanasan pati na rin ng kakayahan. Ngayon, ang kapalaran ng Lane Holdings ay nakasalalay sa kung ano ang sasabihin ni Frank. Kabanata 15. Pagkatapos niyang mag-isip ng sandali, huminga ng malalim si Frank at sinabing, ang harangin ng pagkita ng isang tao ay walang pinagkaiba sa pagpatay. Kung napag-isipan mo nang ibigay sa kanila ang proyekto, Ms. Turnbull, wala akong dahilan para sabihin sa'yo na huwag yun gawin. Ngumiti si Vicky kay Frank habang pinagmamasdan siya. Sa tingin ko ayaw mo lang silang pahirapan ng gusto. Marahil may nararamdaman ka pa para kay Ms. Lane. Kung yan ang tingin mo sakin. Tiningnan siya ni Frank. Wala akong masasabi tungkol dyan. Hindi mo ba naisip ang tumanggap ng panibagong kasintahan ngayong single ka na Mr. Lawrence? Umiling si Frank. Hindi ako interesado. Sumimangot si Vicky, medyo hindi nakakatuwa ang sagot niya. Gayunpaman, hindi niya ipinilit ang tungkol dito. Tiyak na hindi niya mamadaliin ang mga bagay dahil kakahiwalay lang ni Frank kay Helen ilang araw pa lang ang nakakaraan. Well, sigurado ako na mas interesado ka sa mga herbal treasure, ang sabi niya, binuksan niya ang kahon. Maaari mong kunin ang panacea cup na ito. Isang mahina at matamis na aroma ang agad na kumalat sa hangin, at agad na nakatutok si Frank habang pinag-aaralan niyang mabuti ang panacea cup. Inilibot ni Vicky ang kanyang mga mata. Sa totoo lang, hindi ka ganyan katutok kapag nakatingin ka sakin. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Frank, at biglang umiling si Frank. Peke ito. Ano? Nagulat si Vicky. Yung hayop na yon nagdala siya ng peke sa bahay ko bilang regalo. Nagkibit balikat si Frank. 50 taon na ang tanda nito. Malabong centennial ito. Para sa mga panacea cup, malaki ang pinagkaiba ng bisa nito kahit na may 1 taon lang na agwat sa edad nito, na humahantong sa pagkakaiba sa halaga para sa bawat individual na cup. At alam na alam iyon ni Vicky. Gayunpaman, kapaki-pakinabang pa rin ito. Bakit hindi mo ito ibenta sakin? Ang sabi ni Frank. Ngumiti si Vicky. Hindi, kunin mo na lang to kung kailangan mo, Mr. Lawrence. Sige, may utang ako sa iyo ngayon, tumanggo si Frank. Wala siyang oras ngayon. Tsaka, aalis na ako kung wala ka ng ibang kailangan. Yung totoo, baka pwedeng lumabas ka muna sandali, Mr. Lawrence, mabilis na sabi ni Vicky. Gusto kitang ipakilala sa ilang mga mahalagang panauhin. Ipapadala ko na lang ang panacea cup sa penthouse mo mamaya. Salamat, ang sabi ni Frank at bumalik siya sa banquet hall. Agad namang lumapit si Gina sa kanya, muli siyang nagmataas ngayong wala na si Vicky. Anong sinabi mo kay Ms. Turnbull? Wala, ang sagot ni Frank, hindi mo ako maloloko, ang mariing sinabi ni Gina. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Nagkibit balikat si Frank. Paniwalaan mo ang gusto mong paniwalaan. Anong kinalaman nun sakin? Pinigilan ni Helen si Gina. Naniniwala ako sa'yo, Frank. At alam kong masama ang loob mo sakin, pero mas gugustuhin kung hindi mo ibinaba ang sarili mo. Hindi mo lubusang kilala si Vicky Turnbull, at hindi mo malalaman kapag pinagtaksilan kanya balang araw. Sa katunayan, sa unang pagkakataon na nakita niya si Vicky, alam niyang hindi siya madaling kalaban. At paano ngang isang tahimik, at mapagpakumbabang lalaki na tulad ni Frank ang magugustuhan niya? Ngumiti si Frank bilang tugon, hindi lang basta naniniwala si Helen na sinisiraan niya siya, kundi inisip din niya na siya ang gigolo ni Vicky. Dapat sarili mo ang inaalala mo, ang sabi ni Frank sa kanya bago siya tumingin ng makahulugan kay Helen. Ang ibig kong sabihin, nakalubog ka ng maigi sa putik. May sasabihin sana si Helen laban doon, ngunit biglang tumunog ang kanyang phone. Kahit na nakita niyang hindi pamilyar ang number na iyon,
Sinagot niya ito pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan. Hindi maganda na suruan mo ako, Ms. Lane. Namutla si Helen sa gulat at agad na tumingin sa paligid, para bang sinaksak siya sa likod. Thank you so much for listening to my Pinoy novel story.